Sinampanan ng reklamo ng DPWH sa Ombudsman. Ang ilang opisyal ang kagawaran na dawit sa flood control anomaly. Alinsunod na rin yan sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Samantala, itinuturing naman ng Ombudsman na person of interest ang magkapatid na congressman. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Nagtungo sa Office of the Ombudsman si DPWH Secretary Vince Dizon kasama si ICI Chairman Andres Reyes Jr. para magsampa ng reklamo laban sa mga ilang pangalan na dawit sa anomalya sa flood control project. Ito ay kaugnay sa dalawang infrastructure project na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Isa sa La Union na hinati sa dalawang phase habang isa naman ay sa Davao Occidental. Nasa 20 DPWH officials ang inireklamo ng DPWH at ICI. Papaliwanag ko, ang DPWH, pag nag-i-implement siya ng proyekto, decentralized niya. In this case, itong dalawang distritong ito, district level below 150 million pesos yung mga proyekto. Ang ibig sabihin nun, lahat nung mga bidding, lahat ng pag-implement kuno ng mga proyekto, yung pagbayad sa mga kontratista ay nangyari sa level ng District Engineering Office. So yun muna yung initial na pwede natin kasuhan. Samantala, itinuturing ng Ombudsman na person of interest ang magkapatid na sina Benguet Lone District Congressman Eric Yap at si ACT-CIS Congressman Edvic Yap. Itinuturing si Eric Yap na beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation na silang nakakuha ng kontrata ng inirereklamong flood control project sa La Union na abot sa 180 million pesos. But it's a clear case of conflict of interest. Congressmen should not partake of contracts, should not even be related to the people doing the contracts. Nakita rin sa AMLAC records na tumatanggap ng pera mula sa mga diskaya si Edvic Yap. Kabilang rin sa point of interest si Sara Diskaya na silang nagmamayari ng St. Timothy Construction Company na kontraktor naman ng maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Hindi nasasailalim sa evaluation at fact-finding ang mga naisampang reklamo dahil verified na ito ng DPWH at ICI. Preliminary investigation na yan, diretso na yan, pasasagutin na sila. They will have to file their counter affidavits. But of course, we can still bring in some additional evidence after their counter affidavits. Ire-request naman ng Ombudsman na i-freeze ang mga ari-arian ni Eric Yap. Kabilang rin sa iimbestigahan ng Ombudsman si Davao Occidental Representative Claudio Bautista dahil nakinabang umano ito sa mga infrastructure projects sa Davao Oriental. Dawit din si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito na nakatanggap rin umano ng pera mula sa mga diskaya. Ngunit agad dumipensa si Pleito. Mariin niyang kinukundina mga akusasyon laban sa kanya at handaan niya siyang tumulong sa AMLAC para lumabas ang katotohanan at malinis ang kanyang pangalan. Posibleng maharap ang mga inaakusang mga opisyal sa kasong malversation o public funds. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.